Ay, magandang hapon po at salamat naman po. Salamat. Salamat sa 911. Kung hindi dahil sa 911, wala na sanang aksyon na mangyari doon sa aking tawag ng emergency. Ladies and gentlemen, ay pasalamat po ako sa ngayon sapagkat po, nag-vlog lang ako para magpasalamat na talaga. Sapagkat po, naidala na sa emergency room si Joel Escorial. Si Joel Escorial po ay nakakulong po sa Bucor dahil po sa nasintensyan siya sa pagpatay niya kay Percy Lapid. Tapos, siya po ay kusang loob na inamin niya yung pagpatay kay Percy Lapid. Tapos, ang nangyari nito ngayon, nakakulong siya ngayon doon sa kung saan mang kulungan, hindi ko babanggitin kung saan, at tumawag yung kanyang misis sa akin at humingi ng tulong at hindi inaasikaso yung kanyang asawa na nasa loob lamang ng kulungan at hindi hinahatid sa hindi hinahatid sa ospital. So nevertheless, ang nangyari ngayon, suma total ay magpapasalamat na lang ako at gamit ang ating vlogging ay naipadala naidala na sa emergency room. Kaya ako po ngayon nagba-vlog para magpapasalamat. Pero bago ang lahat, ilabas ko muna po ang aking channel ID para makilala kung sino tayo. Ito po. Ito. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin niyo akong Berteni Catalunya Causing. Ako po ay nagtapos ng aking abogasiya bilang iskolar ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. At kumuha ko ng bar exam noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, tika pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Ako po ay nadisbar noong 2023. Sapagkat po, ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. So, yan na po, ladies and gentlemen, yung ating nangyari. Pasalamat po ako talaga. Pero bago ang lahat, pasalamat ako kay Jesse. At least, halos sigurado na ako masisave yung buhay na Joel Escorial na siyang gunman sa pagpatay po kay Percy Lapid. At umamin po siya sa korte na sentensyan siya
At sa ngayon po ay binubuno niya ang kanyang sentensya. At habang hinihintay namin na maaresto si Bantag, ay andun siya muna sa loob ng kulungan. So ngayon, kanina tumawag po isang umaga, tumawag yung misis niya sa akin. At pumasyal yung misis niya doon sa kay Joel para kumustahin siya. At iyon nga, na inatake nga si Joel Escorial. Ngayon, inatake siya para masave ang buhay niya kasi kailangan namin ng kanyang testimonya laban kay Bantag kasi si Bantag hindi pa nahuhuli. So, medyo kinabahan ako. Pasensya na kung medyo makulit ako. Inistorbo ko yung Department of Justice. Inistorbo ko ang opisina ni Justice Secretary Boying Remulla. At pasalamat din ako kay Attorney Manny Topacio kasi yung tawag mo sigurado po nakarating kay yung text mo kay kay Secretary Boying Remulla ay nakarating sa kanya. At dahil doon, isa yon sa nagtulong. At lalo na yung 9/11 na pinalakas ni General Nicolas Torre, yung 9/11 ay mabilis ang aksyon. At dahil doon po ay nasa emergency room na ngayon si Joel Escorial. Maraming salamat po sa inyo. At medyo mataas na yung chance na masisave yung buhay ni Joel Escorial. Para pag tumistigo siya, gagamitin namin po ang kanyang testimonya sakaling mahuli na si Bantag. At yan po ang aming pasalamat sa ngayon. So dito po nasaksihan natin na yung hindi man kabilisan na iniisip natin na sobrang mabilis. Pero lumalabas po na talagang umaaksyon din yung ang 9/11. So okay. Ngayon ang ating pasalamat sa ang una-una kong pinasalamatan yung 9/11 at tumawag sila doon sa concerned police station at ang sumagot doon ang umasikaso si Corporal Afable. Babae siya, si Corporal Afable na police at nagpadala kagad sila ng police police mobile at ambulance at nagpadala din ng MRRD yung Municipal Risk Reduction and Disaster Office, disaster risk tawag diyan, Disaster and Risk Reduction Office. So ngayon at least nasa emergency room na si Joel Escorial at nawala na yung ating nagpasalamat na rin yung asawa ni Joel Escorial. Hindi ko lang bagitin pangalan kung sino. Papasalamat siya sa 9/11. Malamang wala tayong pasalamatan although hindi ko alam. At tumawag din po ako sa number ni General Nicolas Torre III. Hindi ko nga siya nakausap kasi may kausap siya pero may sumagot sa cellphone number niya. At siguro yung EDCAM niya ang sumagot at nakiusap na lang ako sa kanya na aksyonan. So at least ito na siguro yung resulta ng aksyon na ito. Saan ba? Mali. Sabi ni Charlie Whiskey, mali ang setup ng 9/11 dito. Dapat efficient 9/11 pag-utilize ng resources. So anyway, sige, may hitches man, at least na aksyonan din. Papasalamat pa rin ako. At iyon po ang nangyari. So whatever it is, thank you. At antayin ko na lang ngayon ang feedback mula sa asawa ni Joel Escorial kung kumusta na po kasi na ipasok na po sa emergency room. So isang napuna ko po dito, kapag may emergency po sa mga kulungan natin, mukhang mas malamang mamamatay ang mga preso na naatake. Kagaya ganon. Kasi hindi pala mabilis. Marami pang papel na papipirmahan. Akala mo, biro mo naman, mamamatay ka na lang, may papapirma pa ng papel para dalhin ka sa ospital. So, yan ang klaro sa akin. Pero at the same time, binigyan din siya ng first time. What is good is, may mga nurses doon sa kulungan at yung mga nurse ang nagatupag kay Kwan. So, nagbigay ng first aid. At ang first aid na yon para hanggang first aid lang yon. Siguro naman yung mga nurse niyan tumawag din sa kanilang sariling mga doktor at binigyan sila ng instruction kung anong gagawin. At least ngayon, medyo maganda na at dinala na siya sa emergency room. So with that, ladies and gentlemen, I still thank Lord for this at
Maraming salamat, no? At binabati ko si kaibigang Engineer Temi, no? Isang kaibigan ko na Canadian. At nakita ko yung kanyang mga kwan. Tingnan natin, dali lang. Babasahin ko muna yung mga nagme-message sa akin dito sa sa Facebook ko na page. Okay, ano ba yun? Diba? Ito. So anyway, what is important is today, we are still thankful that it happened in a good manner, no? So sabi ni Temi, Dr. Toto, sharing link, Ray, Canadian System of Government. Okay, patitignan ko lang ito po. At least pinakita niya ang sharing, sinishare niya kung ano sistema ng healthcare sa Canada. So bubuksan ko po. At least sana, lumalabas po talaga yung problema natin sa Senado ngayon po. Ang pinagdidibatehan ay yung health, ang PhilHealth at saka universal healthcare. So yung pinag-usapan na naabutan ko kanina ay yung patungkol sa paano yung napakarami na pala ngayon ng papadialysis. So ang pinakamalaking problema nila ngayon ay dialysis, na paano masasagot ng gobyerno na may ilibre sa lahat. So Pastor Rodi Rabi, God be with us. So ngayon, ang kanina lumalabas na mukhang may racket dito sa tinatawag na healthcare sa pagdating sa mga dialysis. Bakit yung nilatag ni Senator Marcoleta ay mga nasa 600 hanggang 800 pesos lang per dialysis. Pero sa ibang sinisingil sa PhilHealth ay umabot 6,000 plus, at saka sa mga private hospitals ay mga 8,000 plus daw. So ano ba talaga? Pero yung nilabas naman, actually in fairness naman kay si Marcolita, napakita siya na ang presyo lang ata hanggang 800, 600. So yan pong dinidebatihan nila. So paano ngayon ang sistema? Ibig sabihin talaga mura lang pala talaga ang healthcare, at minamahal lang kasi kinakargahan ng mga profits. Magandang hapon, si Charlie Whiskey, na train ako sa Canada under sa SIDA program ng Canada. Pinag-aralan ko yung 9/11 system ng Canada. So iba talagang Canada, iba yung sa Pilipinas. Batang-bata pa sa Pilipinas, ngayon pa lang nagsimula ata. Pero although panahon pa ni Noynoy may 9/11 na, pero mukhang hindi ganun mukhang kulang ang agents na sumasagot sa mga tawag. So si Galaxy, good evening po, watching from Singapore. Si Mel NSJ, good job, Engineer Tirador. O nga, sigurado ko mali ang sistema dito. Si Hiro Onada, kawawa naman si amigo, tinimbak na walang kasalanan. Oh. So anyway, be that as it may, mag-report na lang ako kung anong kasunod. Mamaya magla-live tayo sa ibang mga very hot issue. Sa ngayon lang, papasalamat ako mainly para sa 9/11 at sa action, at saka pinasalamatan ko si Corporal Afable, isang babaeng pulis na siya talagang nag-supervise para makapunta, at nagpapasalamat ako sa mga pulis na sumama, pumunta, nagresponde doon para bigyan ng alalay si Joel Escorial. At pasalamat din ako sa mga member ng MRRD ng bayan na yon, at tinulungan ninyo, at saka sa doktor na umasikaso kay Joel Escorial, maraming salamat po. At sa ospital na tumanggap kay Joel, na may-ari ng yung ospital na tumanggap sa kanilang emergency room, sa kay Joel Escorial, maraming salamat po, at alamin ko kung sino-sino kayo, at magpapasalamat po ako sa inyo personal, banggitin ko mga pangalan ninyo. At hanggang dyan na lang, para po ito sa ang aking ginagawa sa katarungan para kay Percy Lapid,
para makuha namin po ang katarungan na para maparusahan kung sino mga talaga nagpapatay kay Percy Lapid. So magandang hapon po, Pastor Rudy Rabi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Don't forget to like, share, at para tulungan nyo, dadami po ang ating At saka please, mag-join kayo sa aking channel. Mag-members kayo kasi magbibigay ako dito ng mga special lectures. Hilario gamit pagbati-bati, debate kay Kong Eming. O si Kong Eming pala, kumusta pala si Kong Eming? Free ang dialysis sa Gapan. Free ang dialysis sa Gapan. Magandang hapon na kan. Binabati kita, Congressman Eming Pascual, no? Sa Gapan City. Free pala yung dialysis sa inyo. Bakit itong naghirap pa? Sa mabuti pala. Paano na yan? Kung free sa inyo, di lahat na lang ng mga ibang bayan pupunta na sa inyo. Mandaluyong libre. Mandaluyong libre din pala. So, pasalamat kay, sa mga abalus. Bakit yung iba hindi magkalibre? Sabi ni Charlie Whiskey, mga emergency vehicles sa Canada meron strobe lights that will automatically turn red, light to green to let emergency vehicles to pass by. Rodi Rabi, good afternoon. We'll pray for the immediate recovery of Mr. Escorial. Okay po, pagdasal po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Don't forget to like kasi yan lang naman ang nakapagpaligaya sa akin. Magpapatuloy ako manungkulan para sa bayan, para ang bayan natin ay laging mulat at maraming alam. Maraming salamat po patungkol po sa mga batas o kung ano naman, mga malalaman sa mga pangyayari at yung mga tamang opinion. Makakuha kayo ng aral sa akin po. At hindi po ako pumapanig sa tao kung mali siya sa batas. Sa akin na batas lang ako pumapanig. Kung nagkataon na pinapanigan kong batas ay nakapunta sa kung sino-sino mang tao, kasama si BBM at saka si Duterte, wala po akong pakialam. At saka this time pala, I will take advantage of the praising BBM for what he is doing now. Yung in-expose niyang 15 na kontraktor ng flood control. So, balik po tayo mamaya after 30 minutes, no? Magbablog ako patungkol sa flood control at pupurihin ko kahit paano si BBM dito kasi nagiging na siya, parang media man na siya, nag-expose na siya ngayon para siyang whistleblower. 15 na kontraktor ang kumukontrol sa lahat ng flood control project sa buong Pilipinas. Kasama na dyan ang kumpanya ni Elizalde na tao ni Romualdez. Kumukontrol din ang sa kapatid ni si Elizalde ang kay Elizalde Sunwest Corporation kumukontrol sa mga bilyon-bilyon na kontrata sa flood control. Ang kapatid niya na Hightone kay anong pangalan no? Narinig ko na pinanood kong vlog ni Kainso. Sige, papalo up ko yung vlog ni Kainso. So, Alvin Sian, question, you're a former editor of People's Journal tonight. Why don't you ask help from the speaker? Hindi po, mahirap po kasi ayoko yung mahingi ako ng tulong, magkaroon ako ng utang na loob sa taong hindi ko gusto kasi sa akin po ang kanyang performance ay hindi po. Pero sa totoo lang, napakalakas niya sa mga Supreme Court Justices. Sara Macareyes, Amy Valiente, John Torre, please po, pakihanap po si Bantag, Justice for Capersi. At in the meantime, naniniwala ako na umaksyon si General Torre. Kaya pasalamat ako kay General Nicolas Torre III kasi tumawag po ako sa number niya, sumagot yung EDCAMP niya at tumingi ako ng tulong na para aksyonan yung pagpa-hospital kay Joel Escorial. At maraming salamat po. Sa tingin ko siya po ang At kay pasalamat pa po ulit kay Corporal Apable kasi ang nangyari pala pagkatapos ng umaksyon, yung 911 tumawag pa sa akin ulit para lang sabihin ko anong ginawa nila. Ibang klaseng 911 ngayon ako na ngayon ang sa akin na nagre-report kung anong nagawa nila o hindi. So maraming salamat po sa lahat.